Kung mapapansin niyo po, ang title po natin today is Age is Just a Number. Hindi po natin dito pag-uusapan yung pagpapakasal po ng mas bata po at mas matanda. Mamaya malalaman po natin. So hayaan ko po muna pag-isipan yung maigi. Ano po ibig sabihin ng age is just a number? So marami naman po yan no? Pagka sinabing age is just a number, marami pong application. Kagaya po namin mag-asawa, nung nililigawan ko po siya, age is just a number. Sabi ko sa kanya, pagka tumungtong na tayo ng 20, parang wala nang pinagkaiba. So, para po sa mga hindi nakakaalam, kami po ay mayroong 5 years difference ni Sister Abby. So, nung ako po ay 25, siya po ay 20. So, nung ako po ay 24, siya po ay 19. So, naintindihan ko po lahat ng pwedeng mangyari nung 19 po siya. So, hindi naman po yun ang pag-uusapan natin today. Pero ang point lang po dito is yung age is just a number. Now, age is just a number. Marami pong, again, inulit ko, marami pong application yan. So, mamaya malalaman po natin. Saan po natin i-apply yan today? Yung pag-uusapan po natin, which is in Luke chapter 2, verses 22 to 23, and then 40 to 52. Ito po ay kwento ng buhay. Naalala niyo po, ang ating pong series ay inumpisahan po natin last Sunday. Ito po pag-uusapan natin yung pamumuhay po o yung maging buhay po ng ating Panginoong Jesucristo. So, nung last week, ano po yung pinag-usapan natin? He is... Ano po yung pinag-usapan natin last Sunday? Kaya nga po, ang advice ko po sa inyong lahat, meron po kayong notebook at saka ballpen para isinusulat niyo po kasi according to studies, mas marami pong nare-retain sa pag-iisip po natin kapag tayo po ay nagsusulat. And ito po, yung pagsusulat or pagre-record po ng ating mga natututunan ay pagbibigay din po o pagpapakita na ito po ay importante. Tama po? Di ba sa Facebook, pag may nakita po kayong quotes na gusto nyo po ipatama dun sa mga kaibigan ninyo, sinesave nyo po yun. Eh kung yun po pagpapatama sinesave nyo, bakit po yung information o yung turo po ng Diyos, hindi po natin nire-record? Tama po? Tama po ba o tama po? Tama po, no? So again, inuulit ko po, ang pinag-usapan po natin last Sunday, Jesus as the promised Savior. Tama? And then pangalawa po nun, the fulfillment of God's Word. So Jesus bilang fulfillment po ng salita ng Diyos, which is nung time po na yon, the Old Testament. Okay po? So now, pag-uusapan po natin, one of the things na nakakalimutan o hindi po masyadong napapansin is yung, kasi lagi po natin pinag-uusapan the birth of Jesus, Christmas, the death and resurrection of Jesus, kapag yan po ay Resurrection Sunday. Tapos pinag-uusapan din po natin yung Jesus na nag-ministry, yung Jesus na nag-fast, yung Jesus na nag-pray. Tama po? Pero never po natin pinag-usapan or madalang po natin pinag-uusapan yung 12 years old na Jesus. Tama? Kasi iniisip po natin, well, kung tutusin po, napakaliit po ng record about dun sa 12 years old na Jesus. Pero today, we will talk about the adolescent Jesus o yung binatilyo na Panginoong Jesucristo para makita po natin, meron bang significance o nung bata pa si Jesus? Minsan nag-wonder po kasi ako paano po kaya si Jesus nung bata po siya? Pilyo din ba siya kagaya po ng mga anak po natin? O masunurin po ba siya? So ngayon makikita po natin, pag-uusapan po natin yun today. So tayo pong lahat ay tumayo and basahin po natin ang ating pong text for today na makikita po natin sa Luke chapter 2. So kung nakikita niyo po, basahin po natin. Kung hindi po, ako na lang po magbabasa. Sabi dito, and when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male who first opens the womb shall be called holy to the Lord. And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover, and when he was 12 years old,
they went up according to custom. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, but supposing him to be in the group, they went a day's journey. But then they began to search for him among their relatives and acquaintances, Jerusalem, searching for him. And when they did not find him, they returned to Jerusalem, searching for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. And they did not understand the saying that he spoke to them, and he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. And his mother treasured up all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob sa amin. Nawa po, Panginoon, buksan mo po ang aming isip, ang aming puso, marinig ka po namin at maintindihan po namin maigi yung nais mo pong ituro sa amin sa umagang ito. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, ba't hindi po natin pinag-uusapan yung end times, o ba't hindi po natin pinag-uusapan yung gera po sa Iran, o bakit hindi po parang wala pong relevance sa nangyayari po ngayon, yung pagtaas ng presyo and so on and so forth. Well, nung nakaraan po na fellowship po namin, binanggit ko po ito, sabi po ng Panginoon, huwag daw po tayong matakot. Tama po? Yung mga nangyayari po ngayon ay paumpisa pa lang po ng mga bagay na parating. And if you know the season, it means we are closer at palapit na po ng palapit yung pagbalik po ng ating Panginoong Jesucristo. So, hindi po tayo dapat matakot. Ang prayer po natin is magkaroon po ng provision para po sa mga kapatiran, no, na siyempre alam po natin, tumataas po bilihin. Yung sweldo po hindi po tumataas. So, hindi po nagpapantay yung pangangailangan at yung pambili po ng pangangailangan. So, let us pray. And kung meron po tayong mga kakayahan to help yung ating pong ibang kapatiran na nahihirapan, tulungan po natin sila. Amen? So, yung ating pong pag-aaralan ngayon ay hinati po sa dalawang part. Number 1 is the purification of Jesus. Number 2, the submission of Jesus. Okay po? Ano po yung unang part? Purification of Jesus. Pangalawang part? Okay. So now, pag-usapan po natin yung purification of the Lord Jesus Christ. So bakit po ba kailangan gawin po itong purification of Jesus? Ito po yan. And when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. Ito pong pangyayaring ito, and yung pangyayari po sa verse 40, malayo po yung gap nila. Okay po? So hindi po yan magkasunod na event. Well, sa pagbinasa po natin, mukha po siyang magkasunod. So, ito pong purification ay ginagawa po, baby pa po yan. Baby pa po si Jesus ng time po dito. So, we just want to go through here para po makita natin that even when he was infant, kinailangan po isubmit si Jesus under the law. Bakit po? Kasi he came to save those who are under the law. So, sa pamamagitan, according po sa law of Moses, kailangan po na ang bawat bata, bawat panganay po, ay nire-redeem ng mga magulang sa Diyos. The reason is, sabi po sa Exodus chapter 13. Kaya kung makikita niyo nga po yan, diba? And to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Exodus chapter 13 verses 1 to 2. The Lord said to Moses, consecrate to me all the firstborn. Whatever is the first to open the womb among the people of Israel, both of man and of beast, is mine. Kaya po nauso po yung hindi nauso, no? Kaya po nagkaroon ng mga Nazareno. Kilala niyo po ba kung bukod kay Jesus, sino po yung Nazareno sa Bible? Kilala po ba kayong Nazareno sa Bible? Baka akala po natin si Jesus lang po, Nazarene. Meron ba po ba? Bigyan ko po kayo ng clue, yung lakas po niya
Napakalakas po nitong tao na ito. Sino po si Solomon? Si Samson. Si Samson po ay isang Nazarene. Ibig sabihin, si Samson ay firstborn. Hindi po long hair lang. Long hair naman po talaga si Samson. Pero, ito po yung pagkapatunay na sila po ay sumusunod sa Law of Moses. No, ito pong Exodus chapter 13 verses 1 to 2 is a memorial o remembrance. Bakit po ito nilagay ng Panginoon? Kung naaalala po ninyo, sa buhay po ng mga Israelita, ay meron pong nangyari sa kanila nang sila po ay napunta sa Egypt. So sila po ay napunta doon because of Joseph. Tama po, naalala niyo po si Joseph? Joseph the Dreamer? Tama? Hello? Ikaw sa po ako, nandyan po kayo? So si Joseph the Dreamer, nadala po yung kanyang buong pamilya dahil po nagkaroon ng tagutom, dinala po sa Egypt. And then sa Egypt, bigla pong dumami yung mga Hudyo. And now, sila po ay pinahirapan and sila po ay niliberate o pinakawalan sa pamamagitan po ni Moses. And nung sila po ay pakakawalan na ng Panginoon, meron pong tinatawag na plagues. Tama? Ilan po yung plagues? 17. Then 10 po, 10 yung plagues. 10 plagues. Tama po? Yung huling-huling plague is a plague to the firstborn. Lahat po ng firstborn ng Egypt ay namatay. May it be animals, may it be people. Lahat po yun kinuha ng angel of death. And ang sabi po ng Panginoon kay Moses, para mag-survive ang Israel, ibig sabihin lahat po ng tao na nandun po sa lugar will receive death. Tama po? Lahat mamamatay. Unless merong dugo ng lamb sa kanilang pintuan. Lamp post, sa door post. So ang ginawa po ng Israel bago po dumating ang angel of death, minisikan po nila ng blood yung mga pinto nila. So nung dumaan po yung angel of death, the angel of death passed over. Kaya po nagkaroon ng Feast of the Passover. Ito pong bagay na ito, nirekwire ng Diyos para po magkaroon ng memorial sa ginawa po ng Panginoon that every firstborn is God's. And for them, kailangan po nilang i-redeem yung kanila pong mga anak by giving sacrifice. So kaya po si Jesus, nung baby po siya, dahil siya po yung nagbukas ng womb ng kanyang nanay, firstborn, kinailangan pong gawin ito according to the law. Why? Para wala pong hindi natupad ang Panginoon. Para po lahat ng aspeto ng batas ni Moses ay nagawa at nasunod po ng Panginoon. So ano po natutunan natin sa bagay na ito? Yan, yung Passover and so on and so forth, di ba? Ito po, ang pinapakita po nito sa atin is yung pong foreshadowing ng gagawin ng Panginoon sa Kristo. Death will come to all, tama? For the wages of sin is death. Tama po? And ang sabi, ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang siya nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. And ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, every person deserves to die. Pastor, pare, kahit sino pa yan, kahit mabuting tao, kung wala po ang regalo ng Diyos sa kanya, siya po ay destined to die. Now, that is a foreshadowing. Pansinin niyo po yun. Sabi din po dun sa Exodus, di ba? Lahat ay mamamatay unless the blood of the lamb. Yung time po na yun, yung lamb po na yun, pinili po nila yun. Unblemished. Kaya po si Jesus is the ultimate Passover sacrifice para po sa buong mundo. So that through His blood, maliligtas po yung mga taong maniniwala po sa Kanya. Sa tingin niyo po ba yung pinto po na nakasara, yun po yung nagligtas sa kanila? Hindi po. Regardless kung bukas o sarado yung pinto, basta po merong dugo ni Kristo, maliligtas po sila. Maliligtas po tayo. So now,
yung salita pong believe, di ba? Nagkakaroon na po, na-form na po siya unti-unti. Meron po ba silang ginawa doon para po maligtas po sila sa angel of death? Wala. Naniwala lang sila na through the blood, they believed, they had faith na sa pamamagitan po ng dugo na yun, maliligtas po sila. And now, we should believe. And I hope na lahat po tayo naniniwala na through the blood of Jesus Christ, napawalang sala na po tayo sa ating kasalanan. Yun po yung importansya po nito. Kaya, ang matututunan po natin, the Old Testament pointed towards the coming of the Messiah or the Savior sa English. Tama po? Ang Old Testament, pag pinagsama-sama po natin yan, lahat po yan tumuturo lang. E tinuturo po ang Panginoong Heso Kristo. Wala na po. Lahat po yan, ang sentro po ng Bible ay si Kristo. Ang sentro po niyan yung pagmamahal ng Diyos para sa sanlibutan. So again, inuulit ko po sa inyo, importante rin po na binabasa natin ang Old Testament because it is patunay po na dumating o po nakita po natin katuparan po ng prophecy ng Panginoong Jesucristo. So tingnan po natin, ano po sabi ng ating susunod? Sabi dyan, and when they did not find Him, they returned to Jerusalem searching for Him. After 3 days, ano po sabi? They found Him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard Him were amazed at His understanding and answers. Tingnan po natin. Ano pa sinabi? And when His parents saw Him, they were astonished. And his mother said to him, Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in great distress. And he said to them, Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house? So, kung titignan po natin yung istorya, si Jesus po ay hindi nagpaalam. No, basta nagpaiwan na lang po siya, umalis po yung mga magulang niya, nagpaiwan na lang po siya. And then, sa pagpapaiwan po niya, saan po siya nakita ng kanyang magulang? Sa Temple of God. And alam po natin, the Temple of God represents the presence of God. And makikita niyo po dito, ang sagot po ng Panginoong Jesucristo, syempre nag-alala po yung mga magulang niya, tama? No? So nakikita po natin, through unfolding stories of Jesus, He lived a human life. Tama? Tama po ba? No, nagpaiwan, di ba? Tapos kinausap po niya yung nanay niya. Hindi naman po niya piniloso po yung nanay niya. No? Pero ang sabi po niya rito, Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house? So ano pong pinapakita sa atin ang bagay na ito? Pinapakita po sa atin that Jesus prioritized being in God's presence at a very young age. Ulitin ko po, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! Now, i-connect po ninyo yung title natin. Age is just a number. 12 years old lang po si Jesus, tama? But, even at a young age, He knew, o nalaman niya, alam niya, na napaka-importante na ang priority natin is to be in God's presence. Even na bata ka pa, kaya mga kapatid, kahit na bata pa po yan, kahit baby pa yan, tinuturuan na po natin sila mag-pray. Kahit hindi po natin hindi pa po nila naiintindihan, at a very young age, it's very important that the posture of their hearts are already ready when it comes to God. Na ang alam po nila, we have to prioritize our relationship to God. Dapat priority po ng bawat tao yung pong presensya ng Diyos. Bakit po mahirap sa atin? Una, meron pong flesh. Pangalawa, kasi hindi po tayo sanay. Hindi tayo sanay na isik si God every morning. Tama kaya nga, di ba sabi po ni Pastor Ronald, tinuturo daw po niya dun sa kanyang mga sinesyaran? Huwag muna kayo mag-cellphone. Unahin niyo munang isik si God. Kasi di ba, bakit po tayo maraming alalahanin? Bakit po kaya tayo mas nauuna po yung pag-aalala? Kasi bago po natin hanapin yung
nagbibigay ng solusyon, ang iniisip po natin agad, yung pag-aalala o yung mga bagay na dapat nating isipin. Kaya nga sinabi ng Panginoon, o papansinin niyo po yung sinabi ng Panginoon sa Kristo, di ba? Sino yung makakapagdagdag sa buhay niya ni kahit isang segundo sa pamamagitan ng pag-aalala? Tapos biglang sinabi niya sa dulo, seek ye first. Meron pong relevance yun kung bakit pong sinasabi yun ng Panginoon. Ibig sabihin, before you find anything, find God first. Inisip po natin sa mundong ito, lalo na ngayon, ang diesel, 105 na per liter. Tama, grabe, from 2 weeks or 2 weeks ago o 3 weeks ago, nasa ano lang po yun, parang 40 or 50. Tapos ngayon, magkano na, 105. Yung 105 po na yun, dun pa po yun sa murang gasolinahan. Eh kung hindi po kayo na nagpapagas, baka nasa mga 120 or 110 na po ang diesel. So syempre, ngayon po iisipin natin ang iisipin, saan kaya kukuha ng pang-diesel? Saan kaya kukuha ng pang-gas? Ngayon, narinig ko kanina, nag-uusap po yung asawa ko, tsaka si mami. Tataas din daw po yung bigas. Magiging 120 yata po per kilo. So, paano na? Tama? Tama? Diba, kita niya, nag-react kayo kung sinabi ko 120 na yung magiging kilo, per kilo ng bigas. Pero nakita po natin, sabi po ng Panginoon, ito po ay hindi lang sinasabi sa mga taong naglilingkod sa Diyos, kundi sinasabi ng Panginoon sa lahat ng tao, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bago mo isipin anong side yan ang papasukin mo, isipin mo muna ano yung pwede mong i-give up so that you can earn more sa Panginoon. Ano yung pwede mong ibigay sa Panginoon so that you can have more of Jesus rather than more of this world, more of Jesus. Eh magugulat ka na lang, biglang mag-provide ang Panginoon as you seek God. Kasi sabi doon, seek first. Kumbaga, bago mo isipin to, isipin mo muna paano magiging malalim yung relationship natin. Isipin mo muna paano ka makapaglilingkod sa Diyos bago po natin isipin yung mga bagay na kailangan po dito. Kung iisipin po natin, di ba kaya nga sinasabi, yung pong knowledge of God is folly or whatever. Folly sa paningin ng mga tao sa mundo. Kasi tingnan niyo po, pag may problema, kailangan solusyon. Hindi, sa Kristyano, pag may problema, ang unang mong gagawin, isipin kung paano mo isisik si God first. Tapos, saka, mo isipin yung problema. Naiintindihan po natin. So, si Jesus, at a young age, He knew the presence of God is very important. So, sa kada umaga na nagigising po tayo, ano ang una natin ginagawa? Kung hindi po tayo nagpe-pray, yun po yung priority natin. Kung ano man po yung una yung ginagawa. Kung una mong iniisip, pag-isip mo pa lang, bad trip ka na. Diba? O kaya naisip mo agad yung mga problema mo, ibig sabihin hindi si God ang priority. Itong bagay na ito, yung transformation that comes from God is not isang araw transform ka natin. It's a process. It's a process na kailangan po natin makipag-participate sa Diyos. So if you want change in your life, you need to want it and work together sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang magpo-provide po ng change, yung transformation sa atin. Now, ang participation lang po natin is to be willing. Kasi nga may free will po tayo tama? Tama po ba? May free will po kayo. Pwede niyo pong gawin kung ano yung gusto niyo. Pero hindi po lahat ang bagay na gusto po natin ay nakakalugod sa Diyos. So, ano po nakakalugod sa Diyos? Prioritize His presence above all else. So again, ito po yung naging nakita po ng mga magulang ng Panginoong Kristo sa kanyang buhay. And alam niyo po, in between our passages, hindi ko lang po sinama, di ba may talon po yun. Sa talon po yun, meron po dalawang tao. Si Simeon at si prophetess. Yung prophetess po na ang pangalan ay Ana.
Ito pong dalawang tao to, they have this desire, no? Very holy po itong mga tao to. Si Simon, meron pong sinabi ang Diyos sa kanya, because the Spirit of God is in him. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang kaligtasan ng Israel. So, nung si Jesus po ay dinala sa templo, nakita ni Simon. And Simon worshiped the Lord when he saw the salvation of Israel. The redemption of his country. The redemption of God's people. And alam niyo po ginawa niya, prinoclaim po niya yung good news ng Panginoong Kristo. Consistent po ito sa shepherd, tama? Yung mga shepherd, nung nakita po nila si Jesus, sila po ay nag-proclaim ng good news. So, nung nakita rin po ni Simon, itong si Jesus, he proclaimed. Si Anna, nung na-witness din niya yung infant na Jesus, proclaim din po niya yung good news ng Panginoong Kristo. So, ano pong point? The Old Testament points towards Jesus, Savior, the Messiah, so that tayo should also point towards Jesus. Point people papunta po sa Panginoong Kristo. The more we dig deeper, the more nang nag-aaral po tayo ngayon every Sunday about the life of Jesus, dapat lalo po tayo nagkakaroon ng desire to point people towards Jesus. Kasi yun po yung calling natin, tama? Yun po yung utos sa atin ng Panginoong Kristo. To go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey or to observe what I have commanded you. Lo and behold, I will be with you until the end of time. So again, inuulit ko po mga kapatid, let us prioritize our time with God and let us point people papunta po sa Diyos. And alam niyo po, itong prioritizing God's presence sa ministry and sa buhay po ng Panginoong Kristo habang siya ay nandito sa mundo ay very constant and consistent. Kaya titignan po natin yung mga iba't ibang verses that talks about the life of Jesus, that talks about praying or being in God's presence. Para makita po natin how Jesus prioritized being in the presence of the Father. So para, di ba si Jesus po yung ating ultimate example, tama po? Gusto po natin maging Christ-like. So dito po pinakita ng Panginoong Kristo that prayer or being in God's presence is very important and it should be a necessity. Hindi po option ang prayer. Bilang Kristiyano, ito po ay necessity. Yung pag-spend ng time sa Diyos is a necessity. Pag sinabi pong necessity, ibig sabihin, pangangailangan. You cannot live one day without being in God's presence. Ganun daw po dapat tayo. Kasi ganun po pinakita ng Panginoong Kristo. Number 1, ano po sabi dyan? Early in the morning. Mark chapter 1 verse 35. Pakibasa po. 1, 2, 3, go! And there he prayed. Gumising ang Panginoong Kristo ng napakaaga. Paano po natin nalaman na napakaaga? Dinescribe po dyan, madilim pa. Isipin niyo po yun, ang Panginoon sinacrifice ang pagtulog so that He can pray early in the morning. Eh kung kaya po nating magpuyat para sa mga walang katuturang bagay, sana kaya din po natin mag-spend ng time to pray and to be in God's presence early in the morning. Hello? Kaya lang po, iba-iba po tayo ng umaga. Yung mga kakilala ko po na nag-work from home, sila po ay panggabi, so yung umaga po nila ay sa gabi o sa hapon. Tama? So, depende na po yan sa conviction ng Diyos sa inyo. Kung kunwari, bago ka matulog, bago ka magpahinga, yung sinasabi ng Panginoon, spend time with me after you work. Or, bago ka pagising mo, spend time with me. Pero ang importante po dito, ang sinasabi po ng Diyos, early in the morning, He woke up. Tapos madilim pa, nag-pray na siya. So, ito po yung example na kailangan po natin sundin. Tama po? Pangalawa,
late at night. Sabi po dyan, and after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. Ibig sabihin, we should also pray sa gabi. Hindi po yung nakahiga ka na, magpe-pray ka, pagising mo, Amen. Or, Lord, bukas ko na ituloy yung prayer ko kasi gigising din naman ako eh. Diba? Bukas na ako mag-Amen. Hindi po. No? Even at night, we should allot a time to pray. Ito pong bagay na ito, hindi po ito matutulog si Jesus ng time na ito eh. Meron pong separate time in the evening where He prays. So, as much as gusto po natin, di ba, yung mga asawa po natin, boyfriend natin, girlfriend natin, o yung mga kaibigan natin, gusto natin, ka-text natin almost every minute, every second, every day. Di ba? Dapat din po sa Panginoon, tayo din po merong allotted time sa umaga, may allotted time sa gabi. Kasi si Jesus po, ginawa niya po yun mismo. Pangatlo, before major decisions. In these days, he went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God. And when the day came, he called his disciples and chose from them 12, whom he named apostles. Ibig sabihin, marami pala yung kandidato. Pero, buong gabi niyang pinag-pray kung sino yung pipiliin niya. Ibig sabihin po, every major decisions or every decision na makakaharap po tayo, kagaya po ni Jesus, mananalangin po muna tayo bago tayo mag-decide. Hindi po tayo mag-decide agad. Ang problema po sa mga tao, decide now, pray later. Di ba? Lord, luulin mo yung decision ko, tulungan mo naman po ako. Pero kung nag-pray muna tayo, bago tayo nag-decide, most probably, smooth po yun. Dahil alam po natin na yung sagot sa atin ng Diyos, yun po yung ginawa natin. Ano pa yung pangalawang problema? Pangalawang problema po, kahit na malinaw na yun yung sagot ng Diyos, pero dahil hindi mo gusto, hindi mo pa rin gagawin. Kaya nga po, pag meron po lumalapit sa akin, nung hindi pa po ako pastor, paano ba ako magde-decide? Kasi hindi ako makapili kung red or blue. O kaya, hindi ko alam kung Jollibee or McDo. Sige, sabi ko, huwag kang barya, akin ang barya. O pag heads, Jollibee. Pag tails, McDo. Lumabas, Jollibee. Eh, gusto ko McDo eh. Tama? Ganun din po tayo pagdating sa Diyos. Anak, eto na, eto na. I can't see, Lord. I can't see. Hindi ko makita yung malooban mo, Lord, please. Show me. Eto na nga, eto na. Hindi. Because we don't want what the Lord wants. At po natin, iba po ang isip ng Diyos sa isip po natin. Iba ang pamamaraan ng Panginoon sa pamamaraan po natin. He may give us an answer, and most of the time, it's not what we want. Hindi po yun yung gusto natin na sagot ng Diyos. Kaya po, sabi ko po sa Lord, pag nag-pray po ako sa mga may sakit, sana po gumaling sila. Ang hirap po kasi pagka tawagin niyo si pastor, pag-pray yung may sakit, tapos iba nakatatlong pray na ako, namatay lahat ng pinag-pray. Susunod siguro, sabi, huwag nyo nang tawagin si pastor. Iba na lang para mag-pray. Kasi hindi po lahat ng gusto po natin, yun po yung binibigay. Kasi sinagot po yan ni James eh. Bakit maraming panalangin ang hindi sinusunod o hindi nasusunod o hindi natutupad? Dahil po yun sa puso natin. Dahil po yun sa evil desires ng heart natin. The reason why we pray is because of this evil desire. Rather than the will of God. Eh, Pastor, paano yung sinabi sa Psalms, di ba? Yung ano, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Tama? Tama ba? Ganda ng verse eh. Kaya lang, the more na lumalalim po tayo sa Diyos, nagtatransform at lumiliwanag po yung pagkaintindi po natin. Dalawa po yun eh. Delight and desire, di ba?
Delight yourself unto the Lord and He will give you the desire. Una, if you delight in the Lord, ikaw ba ay magde-desire ng mga bagay na makasalanan? Hello? At the first place, kung ang prayer ng puso mo is something na out of God's will, then you did not delight in the Lord at the first place. Sinasabi mo lang na nagde-delight ka. Kasi ang puso mo, kaya ka nagde-delight sa Diyos, kaya ka lumalapit sa Diyos para sagutin ng Diyos yung panalangin. But delighting in the Lord doesn't mean you just pray, you read the Bible, for righteousness' sake. Tama? Hindi po. Delighting in the Lord means spending time with Him, obeying what He wants, even if it's hard. Yun po yung delight. Ibig sabihin talagang pinapasaya mo yung sarili mo sa pamamagitan po natin. And then, kapag delighted ka na sa Panginoon, ibig sabihin yung heart mo is already the same with God's heart. Then God's desire becomes your desire. Then He will give the desires of your heart. Maliwanag po? Ang tingin po kasi natin minsan kay God, genie eh. Lord, ito ako sa akong Bible, nag-pray ako, sasagutin mo na yung prayer ko. Remember that the Lord niya po eh. Lord, tama? Lord po siya, ibig sabihin master. Tayo po ay slave. So the master, when you ask, hindi po tayo nag-a-ask sa kanya ng mga bagay na hindi po against sa kanyang will. But rather, we submit to the will of the master. Tandaan po natin sa Tagalog po ng Lord ay, ano po ang Tagalog ng Lord? Panginoon, hindi po Panginoon. Okay po? Maliwanag po ba? Amen. Panginoon po ha, hindi po Panginoon. Panginoon. Next, before miracles. John chapter 11 verse 41 to 44. Ang pinag-uusapan po dito is yung time na niligtas si Lazarus. O hindi po niligtas, binuhay si Lazarus. Si Lazarus po ay kaibigan ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay nabubuhay pa rin sa lupa. Meron po siyang dalawang kapatid, si Maria at saka si Martha. Yung isang, kinukumpara po yung si Maria daw po ay tamad. Si Martha daw po yung masipag. No? Ba't naging tamad? Hindi naman po siya tamad. Sabi, pinaliwanag po ng Panginoong Jesucristo po doon, di ba? Hindi tamad si Maria. Alam lang niya kung ano yung importante. Ang importante na doon si Jesus, mag-spend ka ng time, makinig ka sa Panginoong Jesus. Even sila Martha and si Mary, pinakita po ng Panginoon that spending time with God in His presence is much more important than doing the ministry. You can do ministry, pero walang time sa Panginoon, wala pong kwenta lahat yan. But when you spend time in the Lord, you are drawn to do ministry. Hindi ka nagagawa ng ministry just because you want to do it. Gagawa ka ng ministry because you spent a lot of time with God and now you know the heart of God, and now when you do ministry, nakakalugod sa Diyos yung ministry. Hindi na yung performance. Hindi ka na ngayon magtatanong, kamusta yung pagkanta ko? Okay ba? Kamusta yung pagtugtog ko? Okay ba? Yung nakikarinig mo ba yung mga tek. O kaya habang nag-preach ako, okay ba yung preaching ko? Maganda ba? Nakakaantok ba ako? Ano ba ako? Dahil naiintindihan mo na ngayon yung puso ng Diyos na mas importante to prioritize His presence is our life. Ngayon, ministry becomes different. Paano ko po nasabi? Kung hindi po magluluto si Martha, magugutom po sila. Tama? Ang ministry po dapat talaga calls for sacrifice. Wala na po tayong sacrifice, tama? Hindi naman po na tayo ino-oblige sa magdala po ng pigeon, magdala ng baka, magdala ng sheep. Tama po ba? Now, the only thing we can do is yung ating pong body. Tama? Temple of God po yan eh. Yan po yung ating spiritual sacrifice sa Diyos. So, maintaining this as holy as we could be, yun po ay worship. Spiritual worship towards God. And then, the ministries that we have. Ngayon pong panahon ito,
meron po tayong tinatawag na ministry of convenience. Pagpasok sa time natin, ministry. Pag hindi pasok sa time natin, maintindihan ni God, okay lang yan. Yes, God understands. Pero, kung naiintindihan mo rin yung puso ng Diyos, at naiintindihan mo rin yung sakripisyo na binigay ng Diyos, yung grasya na ibinigay ng Panginoon, then hindi ka mapapatumpik-tumpik. Hindi mo hahayaan na yung ministry na ibibigay mo sa Panginoon is out of just convenience. You sacrifice. Sacrifice what? Time. Pagod. Diba? Yung iba sa atin nagtatrabaho. Yung iba sa atin nag-aaral. So for us to do ministry, we are to sacrifice a little bit of rest. Paano yung pastor? Hindi na ako makakapagpahinga. Kapatid, nakakapag-Netflix ka nga eh. Pag-uwi mo, nakakapag-Facebook ka eh. Pag-uwi mo, nakakapag-ML ka pa. Nakakapaglaro ka pa. Tapos sasabihin mo, paano ka magpapahinga? It's just a matter of priority. Kailangan po nating makita that being in God's presence is our priority. Okay po? Maliwanag po ba? Mahirap po, no? Mahirap, pero alam niyo po, nagiging masaya po yung mga bagay-bagay because Jesus is with us. Next, Luke chapter 9, verse 28 to 29. Ito po, before a spiritual event or during a spiritual event. Ito po yung tinatawag na transfiguration. Now, about 8 days after these sayings, he took with him Peter and John and James and went up on the mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his face was altered and his clothing became dazzling white. Ito po yung kinukwento ko po last time. Kung saan nakipagpulong ang Panginoong Jesucristo kay Elijah and kay Moses. So yung event po na to, bago po nangyari, Jesus prayed. So, kung meron po tayong kinakaharap na mga spiritual battle, we are to pray. Ngayon po ang ating church, we are under attack. So ano po gagawin natin? Pray. Actually, consistently, under attack naman po ang church. So we are to pray as one body, as one family. Ialalahanin po natin sa pananalangin ang bawat isa. Next, Jesus prayed during suffering. And going a little further, he fell on his face and prayed, saying, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Ito po yung panalangin ng Diyos kung siya po ay nasa Garden of Gethsemane. During suffering, we are to pray. Actually, madali po ito. Tama? Pag malungkot po tayo, nagpe-pray po talaga tayo. Kaya nga nung pandemic, ang daming tao na lumapit po sa Panginoon kasi akala nila katapusan na ng buhay nila. Pagtas nung pandemic, okay na ulit. Gracious si God, forgive. Pagpatawad ng Diyos, pwede na ako bumalik sa mga ginagawa ko before. Right? Again, grace is not a license to sin. Grace was given to us, even if we do not deserve it. Because God is faithful, even though we are faithless. At di ba pag kinukot po natin yung verse na yun, yung faithless, hindi po nang ibig sabihin walang pananampalataya, but rather, para sa akin po, nung pinag-aaralan ko po yun, mas maganda pong gamitin yung term na He is faithful even when we are unfaithful. Kapag tayo po ay nagkakasala, ang Diyos ay faithful sa atin. And then lastly, during His final moments, kung ang Panginoong Yesus po ay mamamatay na, nanalangin pa rin po ang ating Panginoon. Pero pag maganda po ang buhay, nananalangin po ba tayo? Kapag masaya po ang nangyayari sa ating buhay, wala po. Ang nagiging barometer po kasi natin, for us to pray sometimes, is the blessing. Kapag walang blessing, we pray. Kapag dumating yung blessing, nakalimutan na ulit si Lord. Kaya nga maraming mga kapatiran nagpapapray sa trabaho. Pagdating ng trabaho, wala na lahat ng pangako niya sa Panginoon, nakalimutan. Pangako mo sa Diyos, Lord, promise, pag binigyan mo ako ng increase sa trabaho,
ibibigay ko tutulong ako doon sa mga nahihirapan sa buhay. Pag dumating, ang unang ginawa, bumili ng bagong gamit. Nakalimutan na yung pangako sa Panginoon. Let us always remember yung pong kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Sabi po dito, then Jesus calling out with a loud voice said, Father, into your hands I commit my spirit. So yan po yung huling panalangin ng ating Now, ito po yung last part ng ating pong pag-aaral. And they did not understand the saying that he spoke to them. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! And he went down with them and came to Nazareth, and he was submissive to them. Ano pong ipinapakita po sa atin? Ito, Jesus grew up submissive to his earthly parent. Alam niyo po ba, ni-research ko po ang Bible, kung meron pong tao o karakter sa Bible na explicitly describe na submissive sa kanyang parents bukod kay Jesus, wala. Pinakita po, si Isaac, naging submissive po siya, pero hindi po ginamit yung term. Hindi po sinabi, Isaac became submissive to Abraham. Wala po gano'n. Si Jesus lang po yung sinabihan o dinescribe ng author that he went down and was submissive to them. Ibig sabihin, even to the finest dot of the law. Part 2 ng batas ni Moses. Tama po? Tignan po natin, sabi ng Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Deuteronomy. Honor your father and your mother as the Lord your God commanded you, that your days may be long, and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you. Hello? Even to the finest dot, Jesus fulfilled the law. Even when he was young, 12 years old, sinusunod niya na po ang batas. Finulfill niya na. Ibig sabihin, hindi po limitasyon ng pagiging bata para malaman po ng mga bata yung aral na itinuturo ng Biblia. Kaya po dapat habang bata pa lang pinalalaki po natin sila sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kapag hindi po salita ng Diyos ang inilagay po natin sa puso ng mga bata, kaninong salita po kaya ang huhubo sa kanila? Hello? Age is just a number. Hindi po dapat maging limitasyon ng edad. Pag 13 na, tsaka na lang yung turuan, tsaka na lang yung disciple kasi di pa yan maintindihan eh. Hindi po. Even as young as a kid, maintindihan na po nila. Hindi man po nila naiintindihan yung significance, pero at least yung practice, hanggang sa paglaki po nila, dahan-dahan, maiintindihan na po ng isip nila. Noong una, pag sinasabi po namin kay Zion, mag-pray, hindi po niya alam yung concept ng prayer eh. Tama? Wala pong concept ang bata ng prayer. So, kailangan natin ituro sa kanila. So, bago kumain, pagising sa umaga, bago matulog, pray. Tama po? Ngayon, marunong na po siya magsalita ng, pag narinig niya na yung, in Jesus' name, sabi niya, Amen. Hindi man po kasing smooth ng Amen natin, di ba? Pero at the very least, nag-uumpisa na po yung concept ng pananalangin sa kanila. And then now, pag-isip po niya sa umaga, tatawag niya, Mommy, Daddy, pray. It takes a lot para po mag-practice tayo. So, huli na po ba ang lahat dahil hindi po natin naging practice to? Hindi. Buhay pa po tayo eh. Habang buhay po tayo, binibigyan po tayo ng pag-asa ng Diyos para lalo po siyang hanapin sa buhay po natin. So kung kayo po mag-asawa, hindi po kayo nag-pray ng umaga, umpisa na po natin dapat na mag-pray na po tayo. Bukas, umaga po ulit. Kung buhay pa po tayo, umpisahan na po natin yung pagbabago, yung paghanap sa presensya ng Diyos. Kasi yan po yung napakahalaga. 2 commandments na pinaka-importante na sinabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And take note that the word
love came, yung ginamit po na love is agape. Gusto ko lang pong i-exegete natin ng konti. Naalala ko po, nag-uusap po kami ni Josh. Sabi po niya, Kuya, na-realize ko pala nung nag-uusap si Jesus at si Peter, ganito po yung concept. Sa English, ang love lang po yan, tama? Tama po? Sa Greek, hindi. Nung nag-uusap po sila ni Peter, ang sabi ni Peter sa kanya, Peter, do you agape me? Tama? What is agape? Sacrificial love. Unconditional love. Tama po? So, ibig sabihin, kaya tinatanong ni Jesus yun, pwede po natin i-assume, we are capable of doing agape. Unconditional. We are called to have sacrificial love. Ano po sagot ni Peter? Yes, Lord, I phileo you. Alam niyo po yung phileo? Friendly. Friendly love, tama? Ulit, sabi ni Jesus, Peter, do you agape me? Yes, Lord, I phileo you. Nagko-correct mo sila, hindi. So ano nung pangatlong beses, ano nang sabi ni Jesus? Peter, do you phileo me? Yes, Lord, I phileo you. Ano sabi niya? Then feed my flock. Ano pong point? Ibig sabihin, pagdating sa Greek, pag sinabi po na agape, or phileo, ibig sabihin, sabi nga po, yung salitang Greek daw po ay isa sa mga languages na very precise. Ibig sabihin, pag ito yung sinabi. Now, ang sabi po dun sa love the Lord your God, nung tinanong po si Jesus, what is the greatest commandment? Dalawa po yung binigay ng Panginoon. To agape God and to agape your neighbor. Ano po ibig sabihin ng agape? Sacrifice. Tama? Ibig sabihin, we are to love God even when it's not easy. We are to sacrifice for God even when it is not easy. Kaya naiintindihan ni David. Di ba kaya masabi ni David, I will not offer unto my God that costs me nothing. Hello? Now, if we sum it up, lahat po yung pagsasama-samahin natin, if you understand truly who Jesus is, yung ministry mo para sa Kanya magbabago. Hello? Magbabago yung pagtingin mo, paano mo gagawin ang mga bagay-bagay para sa Kanya. There's nothing wrong na isipin natin maiintindihan ng Diyos. At baka naman sobra na. Baka naman lagi na lang natin iniisip, maiintindihan naman ng Diyos na wala na yung concept of sacrifice para sa Panginoon. So again, pinapakita po sa atin ng Panginoon that is very important to sacrifice, to spend time with God. Kaya nga po ang encouragement ko sa inyo, huwag po kayong mag-pray pagka, kunyari, naisip nyo lang bigla, ay, mag-pray ako ngayon. Set a time for God. Meron po mga spontaneous sa tao na may enjoy po nila yung bigla nyo sa nangyayari, tama? Pero di ba mas special kapag Friday date tayo? Planado na, okay na. Tama po? Tama? Kesa po yung bigla ka lang bibig-bitit, di ba? Okay din naman po yun, yung surprise ka. Di ba? Tapos yung surprise sa'yo, yung cake may butas sa gitna. Tapos paghila mo, parang, uy! 100, 200, 300. Diba? So, ang point po dito, let us spend time with God. And ipinapakita po dito na ang Panginoong Jesucristo ay nag-spend ng time sa Panginoon. Early on sa kanyang buhay. So, ano pong result ng purification of Jesus and the submission of Jesus? Number 1, Jesus increased in wisdom. Sino po ba ang source ng wisdom natin? Ano po sabi ni James? If anyone lacks wisdom, ask. Kanino po mag-a-ask? Sa hangin? Hindi po. Sabi niya doon, ask in the Lord. And ang sabi po ng Panginoon, di ba? ASK, ask, seek, and knock. Pasensya na po kayo. Gagamitin ko na naman po halimbawa yung anak ko. Kaya lang po kasi talagang kami yung araw-araw magkasama eh.
Doon ko po na-realize yung ibig sabihin ng ASA. Ano po yung picture ng ASA? Yung ask. Si Zion po kasi ngayon, sobrang kulit na po. As in, sobrang kulit po yan. Para sa mga tao pupunta po sa bahay namin, or napupuntahan po namin yung bahay, nare-realize yun na po yung sinasabi ko. Tama. Sobrang kulit po yan. Sabi niya sa akin, Daddy, chicken? Daddy, chicken? Hanggat hindi mo pinapansin yung sinasabi niya, Daddy, chicken? Daddy, chicken? Pag binigyan mo na ng chicken, iluluwa ko niya yung chicken. Tapos tatanungin na sabihin niya, Daddy, chicken? Ask! Tama? May ginagawa po ako. Alapit sa akin, Daddy, water. Nanghihingi po ng tubig. Lulusot po yan dito sa ganito ko kasi. Ganun siya. Daddy, water. Hanggang sa, ibigay ko po yung tubig. Ask. Si Zion po naglalaro, mami po niya natutulog sa taas. Na-realize po niya kaming dalawa na lang. Mami! Umikot po siya. Umakit sa hagdan. Sabi ko, Zion, Mami is sleeping. Sabi niya. Pero umakit pa rin po siya. Umakit niya, dinunggol po niya yung pinto. Sick. When we seek God, hindi po, Lord, I am seeking you. Yung sick na sinasabi ng Panginoon Yesu Cristo, talagang hahanapin mo nasaan ang Diyos. When you seek, you have that desire to find. Hello? Para po sa mga asawang lalaki na naglihi po yung kanilang anak, ay asawa po. Sorry, mali po pa. Para po sa mga asawang lalaki na naglilihi po yung kanilang asawa. Di ba? When she seeks, meron kang desire to find kung ano man po yung hinihingi po. Bigyan ko po kayo sa pang-example. Si Abby, nung naglilihi po siya, gusto po niya ng hotdog na inihaw. Nagpunta po kami na taga-Tagaytay pa sila Papsi. Si Papa po, saka si Mama. Tinanong po siya ni Papa, syempre buntis po si Abby. Abby, may gusto kang kainin. Inihaw po na hotdog. Syempre yung Papa ko po sabi, naku, Abby, wala tayong ihawan. Siguro wala po nakita niya na nag-frown siya or whatsoever. Pero alam niyo po ginawa ng tatay ko, gumawa po siya ng paraan para po maiihaw yung hotdog. Pagkatapos po kumain ni Abby, sobrang saya po niya. Ano pong point? When you seek God, you have that desire to find. So sa ministry po natin, when we seek God, meron pong desire. When we do ministry, it's not just to function. When we do ministry, we want to please. Tama? Ano po yung sinasabi sa service? Yung mga nagtatrabaho sa restaurant? Nakalimutan ko yung sinasabi? We something to please. Yun yung desire nila para yung customer please. So when we stand here, or lumalabas po tayo when we do ministry, we don't do there para magyabang, but we go there to please kung sino yung ministry at may ministrahan po. Amen? Pangalawa, Jesus increased in maturity. Jesus became perfect or mature sa salita ng Diyos. So if we desire maturity, growth sa ating pong relationship sa Diyos, ano daw po yung bagay na kailangan po natin gayahin sa Panginoong Jesucristo? Prioritizing God's presence in our life. Para po, at long last, pag tinanong ka anong prayer request mo, hindi na spiritual maturity. Tama? Tama po? If you desire that, spend time with God. And lastly, favor in God and favor in people. Favor in God and favor in people. If we desire yung favor ng Diyos and favor ng mga tao, we seek God's blessings. Amen? At the end of the day,
Gusto po natin ma-experience tong increase na ito. Prioritize your time with God. And everything will follow. Amen po? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Ang encouragement po sa atin is when we prioritize God, when we seek God, Jesus will meet us in between. Katatagpuin po tayo ng Panginoon. Ang kailangan lang po magkaroon ng willing heart. Kailangan lang po natin magkaroon ng puso, yung desire to really seek the Lord with all our heart. And kung nais mo po na maranasan ng Diyos sa buhay mo, lalo pang maranasan ng Diyos sa buhay mo, you need to understand that seeking God takes top priority sa ating buhay. Yan po yung dapat na maging una sa lahat ng bagay na ginagawa po. Let me pray. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras nito na yung binigay sa atin. Lord, salamat kasi even nung ikaw po ay 12 years old, you have shown us the importance ng being in the presence of the Father. Kaya naman po, Panginoon, ngayong umagang ito, Lord, kung meron po akong mga kapatid na nahihirapan na lumapit po sa iyo, bigyan niyo po sila ng kapayapaan, Panginoon. Nawa po, O Diyos, ay laging makita lamang po namin yung kalooban mo sa buhay natin. Maraming salamat, Panginoon, and may this desire, this fire increase in our hearts that we may be transformed into obedience. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. To God be the glory.